Hello mga ka-agri, sa video na to, meron po akong ituturo sa inyo na isang farming technology na libre, madaling gawin, tapos low maintenance pa, plus napapaganda pa natin yung ating mga lupa. Coming up. Ngayon gagawa po tayo ng isang garden bed gamit po yung hugel culture o mas kilala bilang mount culture. Yung hugel culture po ay isang German technology na kung saan ginagamit natin yung mga organic materials para ma-maintain natin yung moisture dun sa lupa at gumanda yung soil quality. Kaya po nagiging low maintenance kasi unang-una, dahil sa ganitong klaseng pamamaraan, nakakapag-hold ng tubig yung ganitong klaseng mount o garden bed na ginagamit po ng ating mga halaman. So low maintenance, so hindi siya nangangailangan ng palagiang pagdidilig kasi nga kaya niyang mag-imbak ng tubig sa pamamagitan po ng mga organic materials na nilalagay natin plus yung design ng hugel culture. Itong hugel culture, napapaloob siya sa permaculture technology kung familiar po kayo doon. Kaya kung marami po kayong mga kahoy sa bakuran, sa paligid, mga organic matter, wag nyo pong itatapon, wag nyong susunugin. Magagamit po natin yan dito sa ganitong technology. Tapos kung yung area ninyo ay uneven or laging binabaha, pwede nyo pong gawin itong technology na to para iangat yung inyong pataniman at maiwasan natin yung mga nutrient leaching o yung pagtagas po ng nutrients at ma-maintain natin yung nutrients dun mismo kung saan nakatanim yung ating mga halaman. So gagawin lang natin para makagawa tayo ng ganong klaseng bed na kayang mag-hold ng moisture at nagpapaganda ng lupa. Una, huhukayin nyo po yung inyong lupa na para magkaroon siya ng imbakan ng tubig. Dito po sa garden ko, yung ibang bed, ganun na po yung ginawa ko tulad dito sa parte na to. Then, ito naman portion na to dahil hindi siya pantay. So, para ma-maximize ko yung space at ma-level ko yung lupa, ganung pamamaraan yung gagamitin ko. So, sa paggawa nitong ganitong klaseng ng mount, mangailangan tayo ng mga log or kahoy. So, dito hindi na natin kailangan pa itapon or sunugin yung mga kahoy. Yan po yung unang ilalagay natin dito sa ating bed sa pinaghukayan na lupa. So itatambak nyo lang yan dyan sa ilalim. Ang isusunod natin, itong mga maliliit na sticks. Yan. So ano ba yung mga purpose ng mga kahoy na yan? Una, itong mga kahoy na to ay source ng carbon. Yung carbon ay isang element na kailangan ng halaman para lumaki sila ng malusog. Then itong mga kahoy na to, may mga kakayahan po itong mag-absorb ng tubig para nagiging sponge. Ayan o. Ito medyo bulok na, malambot po ito. So para siyang esponja na kayang mag-absorb ng tubig. So hindi lang po tubig yung kaya nilang i-absorb, pati po yung mga nutrients na iimbak nila dyan. Tapos ibinabalik po nila sa lupa. Yung maliliit naman na sticks na nilalagay natin para ma-fill yung mga gap in between ng mga malalaking log na ginamit natin. Tapos itong mga maliliit na sticks, mas mabilis silang mabulok. Kaya mabilis magagamit ng ating mga halaman. Then, ang pwede natin dyan isunod, yung mga fresh na materials. Yung mga sariwang damo. Yan, yung mga pinagpruningan natin sa ating mga halaman, yan yung pwede natin ilagay. So, ito po ay magsisilbing nitrogen source ng ating garden bed. Yan, so, pwede yung mga dahon ng malunggay, kakawate, or even yung mga damo na binunot natin sa ating garden, pwede natin dyan ilagay. Then, pwede rin tayo maglagay ng mga sariwang malunggay. Yan, pinitas ko kanina. Yan, ito yung mga magiging source natin ng nitrogen. Then next, pwede na natin ilagay yung mga tuyong dahon. Additional source din po ito ng carbon. Latag na natin. So, alisin nyo lang po yung mga plastic kung may mga naisama. Then ito, yung mga tuyo na, pwede nyo po yan ilagay dyan. Ito, nakaraan ko pa ito sana ilalagay, kaya lang natuyo na. Ilagay dito. Yan, bulok na nga itong malunggay. Yan. So gagawin kasi natin dito para siyang malaking plot. Ang laman niya itong mga organic materials. Yan. Pwede rin tayo maglagay dito ng mga kitchen waste, mga balat ng gulay, balat ng prutas. Tapos bago natin siya
tatabunan ng lupa. Yan. Pwede rin yung compost kung meron na kayong compost. Then, karton pwede rin. Itong karton ay source din ng carbon. So, pag nailatag nyo na po lahat ng materials, pwede nyo nang ilagay itong lupa. Yan. Ibus lang natin dyan. Kalat nyo lang. So, pwede nyo pang dagdagan, pataasin itong mount na to. Kasi ang mangyayari po dito, pag tumagal, bumababa yung level. Kasi nga nabubulok na yung mga organic matter doon sa ilalim. So, gagawin ko dito, patataasin ko pa siya para pag bumaba, lumebel siya doon sa lupa. Then, pantay na itong area na to. Pwede ko nang taniman ng iba't ibang klase ng gulay. Pero pabubulukin ko pa ito ng mga 2 to 3 weeks bago ko siya tataniman kasi umiinit po yung ilalim nito. So pwedeng masira yung mga tanim. Then pagka all set na yung ating bed, itong hugel culture, itong mount culture natin na low maintenance na siya kasi kaya niya na mag-absorb ng tubig. So mas less yung pagdidilig natin. So actually itong area na to ng aking garden ay yung plant and forget section. So dito nakatanim yung mga crops na hindi alagain tulad ng tanglad, ng cherry tomato ko, may mga luya din dyan, luyang dilaw. So dito ko siya tinanim sa area na to. Yung ganitong technology, pwede natin siya ipang puno dun sa mga raised bed. Kung yung raised bed nyo ay umaabot ng lagpas tuhod hanggang bewang, mangailangan kayo ng maraming lupa. So magastos. So pwede po yung ganitong technology. Punuan nyo siya ng mga kahoy, mga nabubulok na kahoy. Instead na itapon yan, pwede nyo pong ilagay doon sa ilalim. Then lagyan nyo ng maliliit na sticks, tas organic materials. Then lupa na sa ibabaw. Tapos babasain natin yan at pabubulukin natin ng ilang linggo. Tapos pwede na siyang taniman. Tanong, paano kung anayin yung kahoy sa ilalim? Kasi nga, maraming anay dito sa ating bansa. So far sa paggawa ko po nito, hindi pa naman ako naka-encounter ng inaanay yung kahoy sa ilalim. Kasi dahil dun sa mga organic matter na nilagay natin, yung mga nabubulok, umiinit yung ilalim, kaya walang mga bad bacteria. Kaya wala pong mga nabubuhay na anay sa ilalim. So sana po nakatulong yung information na to para magkaroon kayo na idea kung paano nyo ma-maximize yung pag-garden, gumawa ng ganitong klaseng garden bed ng hindi magastos at low maintenance. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!